Hello guys, ito ang niyugan at medyo kakahuyan na pinapalinis ng aking amo. Araw-araw ako nagtatabas dito. Pag ako ay nagtrabaho, kahit saan ako magtrabaho, pag uwi ko diretso ako magtatabas dyan. Nilinis ko yan, halos wala akong pahinga. Pag uwi ko sa hapon, alas 4, trabaho ako hanggat madilim. Magtabas ako, halos ako nagkasugat-sugat, matatamaan yung paa ko, yung kamay ko kasi madilim na. Hinahabol ko para hindi lang ako masira sa amo ko. Para pag bumisita siya, malinis lagi ang paligid. Dahil sa aming usapan na kung ako ay tumira dyan, maglilinis ako sa paligid at magtatanim ng gulay. Kaya na yan, no, nilinis ko yan kasi sibol na lang yan. Mga bagong sibol na yan. Tuwing uwi ko, tabas ako, kuha kagad ako ng kalawit. Yan, papunta yan dun sa dulo. Yun ang tabasin ko, ang lawak noon. Linis ako ng linis araw-araw. Pag linggo, hindi ako makapagpahinga dahil magtatabas ako. Kasi natakot ako na papalayasin dahil wala akong sariling bahay. Tulad niyan, taniman ko ng ng talong para makita niya, matutuwa. Natutuwa nga nung makita niya na ako naglilinis, may taniman ng talong, may talong ako. Iba patay na kasi medyo magulang na. Mayroon akong mga bagong sibol, mga bagong tanim, yung mga pinagtutulusan, yun ang mga bagong tanim ko. Kulang na lang magtabas. Yang mahaba na yan, yun ang unang tanim ko, hindi ko pinatay. Pinagtiyagaan ko yung dinigin sa tag-araw para lang may magulay pagdating sa tag-ulan. Pagdating nga sa tag-ulan, kinabangan nga namin. Diyan na kami nagkuha ng gulay na pinanggulay namin. Yan mga bagong tanim ko yan. At tatabasan na lang. Tuwing hapon ako nagtatabas. Yan maliliit pa yung iba. Yan, may tanim din akong patula tanim ako ng patula. Kaso lang sa kasamaang palad, namatay ang aking amo. Nang mamatay ang aking amo, pinagpapatuloy ko dito ang pagtatrabaho, pagtatanim. Lalong ginagandahan ko yung performance ko. Linis ako ng linis para hindi kami paalisin ng mga anak ng amo ko, ni Manting Perinya. Kasi wala kasi kami matirahan. Kaya nang inayos ko yung performance ko. Trabaho ng trabaho, tabas ng tabas, mga nila nilikom ko ng nilikom para pag pumunta sila, may makikita sila. Yan ang mga tanim ko, mga patula at saka sitaw. Yan nagsimula na gumapang, tabas na lang ang kulang. Yan, panoorin, may mga okra. Tatanim ako ng okra para may magulay lang. Tinabibili yan, mga bagong tanim ko. Pati mga saluyot. Sa dami na akong tanim dyan. Yan, mga tanim ko. Yan, panoorin niya yan hanggang dulo. Share mo na, kuya. Yan, mga bagong sibol na mga tanim ko. Yan, makikita ninyo. Lahat ng makapanood ninyo dito, makikita ninyo na talagang nagsisipag ako. Para lang hindi sana kami paalisin sa bahay namin tinitirahan. Kaso lang, nang mamatay ang aking amo, hindi kami inabutan ng 2 buwan, pinaalis kami ng anak. Noong hindi pa kami pinaalis, pinabayaan niya ako magtabas, maglinis para malinis ang paligid. Malinis na dahil tinabas ko ng tinabas dahil wala na ang aking amo, patay na, ang anak na lang ang nandyan. Na pinagpatuloy ko. Yan, mapanood nyo yan hanggang dulo. Yan, panoorin niyo muna para makikita ninyo. Yan, magitanim akong papaya,
Tinaniman ko yan ng papaya para lang may gulay o kaya may benta man lang. Pati mga likway, may tanim din akong sili. Lahat-lahat yan ay kumplito. Malaki na ang mga papaya kong tanim. Kaso lang, wala nang amo ko patay na Kaya na ako na lang nag-asikaso. Yan napakaganda yung mga mga sitaw. Bago ko naiwan. Gumanda na, tumataba na. Kakaabuno ko lang yan. Yung mga sitaw na yan. Yan ang tataba nagsimula na tumaba Pati yung okra nagsimula na tumaba. Katatanim nga lang. Talaga ko lang dumalaga na yung mga mga sitaw. Yan pa ang tinatanim ko mga gabi. Sinabi ng aking amo nung buhay pa siya, taniman ko ng gabi para may magulay, yung mga laing. Yan yung anak ko, tinulungan ako magtanim. Kikita niyo naglalakad. Yan, mga talbos ng kamuti. Yan ang aking mga tinataniman. Nilinis yan, ang mga pako hindi ko pinatay. Nilinis ko ng nilinis para may makuha kami ng gulay. Ang mga pako, ayos na ang takbo ng pako. Napakalinis talaga. Sayang. Kaso, pagkatapos ko linisin yung lugar na yan, pinagbigyan na lang kami ng 1 buwan na paalisin kami. Doon ako malungkot ng paalisin kami. Kasi wala kaming bahay. Siyempre, hindi naman sa amin. Naobliga ako ngayon maghanap ng bahay na maupahan. Buti na lang, inabutan ako ng mga mag-1 buwan. Nakahanap ako ng matirahan. Tamang-tama rin. Natapos ko linisin ang gulayan. Noong kami umalis, naiwan ko yan. Naiwan ko yung mga tanim kong gulay nang hinayang sana ako kasi malinis. Katatapos ko lang maglinis, pinaalis kami. Ngayon, kami naghirap kasi ang nalipatan ko ng bahay, buwan-buwan ako nagbabayad ng 2,000. Natural ka naman magbayad ng upa kasi kung hindi ka magbayad ng upa, palayasin ka at wala ka rin tirahan. Iba dito sa Cavite, pag wala kang lupa, matulog ka dyan sa damuhan, sa tabing kalsada. Hindi katulad sa amin sa probinsya na ang tao, tinuturing ng aming barangay ay tao. Kung wala kang matirikan ng bahay, papatirikin ka ng bahay na walang bayad sa mga lupain doon. Inuunawa namin doon ang mga walang lupa. Di katulad dito, pag wala kang pera, wala kang pambayad, palayasin ka sa bahay na tinitirahan mo. Yun, kayong mga may kaya sa buhay, maisipan niyo yan. Na yung mga tao, mga mahihirap tulad ko, kawawa. Lalo na yung mga vlogger na lumaki na ang kita, hindi malang naawa sa mga mahirap. Daming nagchat sa messenger na humingi ng tulong, hindi malang naririnig at nakikita. Ako nga wala pang kita sa dami-dami na nagchat sa akin na humingi ng tulong, pero wala akong magagawa. Wala akong maitulong dahil wala pa akong kita. Hindi ako namumonetize pa. Kayo na mga namonetize na, kayo mga malalaking vlogger, dapat nyo nang pinansin ninyo yung mga mahirap. Masaya na yung mga mahirap yung mabigyan nyo ng 2,000. Ano ang tinutulungan nyo ngayon ng malaki? Si Diwata. Milyonaryo na ang tinulungan nyo. Kapwa nyo milyonaryo ang tinutulungan nyo. Ang mga nagsishare sa inyong video, hindi nyo naisipang tulungan. Hindi ba kayo nahihiya niyan? Ako na wala pang kita, na konsensya, magbigay tulong sana ako. Wala naman ako may tulong, wala akong may bibigay.